Engineer Miller here. Welcome again sa ating panibagong edition ng ating pag-aaral. Salamat sa inyong mga panonood and salamat sa pag-subscribe. Again, kung may mga question kayo sa mga topics na pinapakita natin dito, just leave a comment down below and then share nyo itong video ito para makatulong sa mga classmates ninyo at sa mga estudyante na nangangailangan lalo sa mga magre-review at magte-take ng board exam. Okay? Sana ang mga videos ko ay nakakatulong sa inyo. Stay tuned. Hi guys! Welcome sa panibagong edisyon na naman ng ating pag-aaral sa Engineering Econ. At bago tayo magpatuloy, nais ko lang batiin si Engineer Sarah Jane de Belen. Nagpapabati kasi, ayan na, meron na. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang perpetuity. Ang perpetuity or perpetuity ay isang annuity in which the periodic payments begin on a certain fixed date and continue indefinitely. Ito ay mga pare-parehong bayarin na may pare-parehong interval, kanya lang ang kanyang dulo ay hanggang infinity. Meaning, annuity siya that lasts forever. Kaya ang definition ko ng perpetuity is annuity forever. Now, ano yung mga ganyang bayarin? Napaka-weird naman yung mga annuity forever na yan, yung mga bayarin na hindi natatapos. Well, let's take yung road. Siyempre, pag gumawa ka ng road, hindi pwedeng pag nagawa mo na yung road, yun na yun. May mga babayaran ka pa. Ano yung mga yon? Pagkatapos mong magawa yung road, kailangan mo magbayad ng street light, street sweepers, and sometimes, for a certain period, kailangan mo ring i-maintain yung asphalt overlay. So, meron kang binabayarang amount every certain period and let's take that as pare-parehong bayaran. And ang mga yan is payments that are called perpetuity. Now, katagal natin kailangang gastuhan itong kalsadang to halimbawa? Well, ang tanong is, gaano ba katagal andyan yung kalsadang yan? Kung hanggat andyan yung kalsadang yan, kailangan mong magbayad ng mga street sweeper, kailangan mong i-maintain yung street lights, kailangan mong bayaran yung kuryente, ang dami mong kailangan bayaran dyan. So, hanggang kailan matitigil yung bayarin na yon? Well, hanggat andyan yung kalsada, ibig sabihin matagal yon. Gaano katagal? Basta matagal. Gaano nga katagal? O ganito na lang para mas madali. Forever. So dahil mas tagal na andyan yan at kailangan mong bayaran yung mga maintenance forever, ang tawag sa mga ganyang payments ay perpetuity or perpetuity. Sa perpetuity guys, ito yung itsura ng cash flow diagram niya. Ang mga payments ay annuity, again annuity, kaya lang it lasts forever. So kaya infinity yung dulo. So meron kang annuity, kaya lang yung annuity dito is end of every period. So mapapansin nyo doon siya sa dulo ng first term nag-umpisa. Pero sa mga ginawa natin ng mga nakaraan, ang kinukompute palagi natin is yung kanyang future amount. Pero dito dahil hanggang forever ito, ibig sabihin hindi certain kung kailan yung future niya. Kaya ang ginagawa natin, hindi yung future kundi yung kanyang present amount. So ganito yung cash flow diagram na ginagamit natin. At yung pag-compute ng present amount is A over I. Yung formula yan, pwede rin nating i-modify ng ganito. I-cross-multiply natin si I at magiging A is equal to PI. Now, yung bayad na perpetuity ay isang bayad na hindi natatapos. Hindi na matapos-tapos na bayad. Kung hindi matapos-tapos na bayad, ang tawag natin sa mga bayaring yan ay mga bayaring mapang-api. Mapang-api. So yung formula natin ay api. A is equal to P times I. Api. Okay? Na kung saan yung A doon is yung perpetuity, annuity, or periodic payments. Yun yung mga value o yung ibig sabihin ng A doon. Yung P will be the present value and yung I will be the interest rate.
Okay? Now, let's take this problem para makuha natin kung paano ina-apply. A man, pondering of retirement, determined that 300,000 pesos per year will be sufficient for him to live without the need for work. Upon his retirement, how much must he invest in a bank that offers 5% interest rate to receive the amount every year continuously? Now, notice yung word na continuously. Ibig sabihin, ang gusto niya, receive niya yung 300,000 pesos per year ng continuous. Ibig sabihin, walang tigil. At gaano katagal yon? Well, hindi natin sure. Siguro hanggang mamatay siya o hanggang gusto niya. Since wala tayong certain amount, certain period, ang alam lang natin ay gusto niya continuous, therefore matagal yon. Kung matagal, perpetuity yon. Kasi walang certain end. Ngayon, pag nagsosolve tayo ng problem, gumagamit palagi tayo ng cash flow diagram. Okay? Umpisahan natin sa straight line. Now, sabi ko palagi sa inyo, yung taas, doon mo ilalagay yung mga investment, sa baba yung income. Or sa taas, ilalagay mo yung utang, sa baba yung pambayad. Or sa taas, ilalagay mo doon yung babayaran mo, dito sa baba yung pambayad. Okay? Now, gusto niyang makareceive ng 300,000 per year. Ibig sabihin, gusto niya magkaroon ng income na 300,000. Income, ilalagay natin sa baba. Since pare-parehong 300,000, well, that's annuity and pare-parehong interval. Kaya lang, yung mga annuity na yan is nasa end of year palagi. So, ganyan yung cash flow diagram. So, yan yung income na gusto niyang ma-receive. Kung gusto niyang maka-receive niya, dapat mag-invest siya. So, sa taas, ilalagay natin yung investment. Magkano daw yung i-invest niya upon his retirement para ma-receive niya yung certain income na yan. So, ilalagay natin doon sa zero yung kanyang I or investment. Okay? So, investment sa taas, income sa baba. Kaya lang, yung dati natin ginagawa is nilalagay natin lahat ng amount sa future. Pero dito kasi, infinity yon. Wala naman tayong race to infinity. Mahirap naman yon. So, imbes na papunta sa future, pag perpetuity, doon tayo sa baba, sa present. So, yung cash flow diagram, lahat ng term ay ilalagay natin sa present amount nila. Okay? And then, dahil present amount, tumingin tayo dun sa zero, dapat yung pataas ay equal sa pababa. So, therefore, we can say na si I is equal to P. Okay? Now, isolve natin yung present amount ng 300,000. May formula tayo dyan. P is equal to A over I. Yung A or annuity or perpetuity is 300,000. Yung interest rate is 5%. Now, notice yung bayad is 300,000 every year. Dapat kung every year yung bayad, yung interest ay naka every year din. Yung interest na 5%, sabi ko sa inyo dati, pag 5% lang, walang binanggit kung anong compounding, automatic yan ay yearly compounded, yearly. So, ilalagay na natin 0.05 dahil siya ay effective na, dahil yearly siya. So, therefore, ang sagot dyan ay yung present value niya is 6 million. Ibig sabihin, yung kailangan niyang i-invest immediately upon retirement ay 6 million pesos to receive 300,000 per year. Now, paano nangyayari yon? Para mas madali niyong makita ito, tignan nyo na lang ito. Ang sabi, paano ba nag-work yung perpetuity? Let's take that problem. Yung 6 million i-invest niya upon the time of his retirement at 5% interest. Let's say yung retirement niya is on January 1, 2020. So, ide-deposit niya yung 6 million sa January 1, 2020. Okay. Siyempre,
mag-i-interest yung 6 million. Pagdating ng December 31, 2020, syempre mag-i-interest na yan, isang taon na yan. At ang interest niya, 6 million times 5% ay 300,000. So yun yung interest. Ngayon, sa dulo, sa December 31, syempre, kailangan niyang makatanggap ng 300,000 kasi kailangan niya yun sa buhay niya. So i-withdraw niya yung 300,000, yung interest. So magkano na lang ang natirang pera niya sa bangko? 6 million ulit. Ngayon, pagdating ng December 31, 2021 naman, isang taon na naman ang nakaraan. Siyempre, si 6 million ulit na natira sa bangko, manganganak ulit. Magkakaroon ng interest ulit na 300,000. Again, dahil kailangan niya ulit ng pera, i-withdraw niya ulit si 300,000. So magkano na ulit yung natira sa kanyang bank account? 6 million. So notice, kahit withdraw ng 300,000, hindi nauubos yung pera niya kasi na-maintain palagi niya yung puhunan. So that on December 31, 2022, ganun ulit yung mangyayari. Yung 6 million mag-i-interest, i-withdraw na naman niya. Hanggang kahit sabihin na natin December 31, 2040, parehas pa rin kasi hindi nawawala yung 6 million. Ang wini-withdraw lang ay yung interest. Guys, hindi na matitigil yung pattern na yan. Kasi as long as hindi nababawasan yung 6 million na puhunan, yung nawi-withdraw lang ay 300,000, walang mawawala. Okay? So, ang mga yan ay isang itsura ng perpetuity. Kahit withdraw ng 300,000 every year, basta ma-maintain mo si 6 million. At kailan matitigil yung cycle? Hindi na matitigil yan kahit hanggang buhay. Okay? So, iyan yung ibig sabihin ng perpetuity. Okay? Let's take one more example. On average, it needs 250,000 per year and an additional 604,000 every 4 years for major repairs to maintain a certain 3-story office building. How much must be paid now to take care of these payments on a bank that offers 8% per year? Dun sa problem, kailangan daw ng 250,000 per year. Okay? So, yung babayaran, ilagay natin sa baba, yung pambayad dito sa baba, yung babayaran, ilalagay natin sa taas. No? Kakailanganin natin ng 250. Okay? Okay? Per year. Every end of year yan, no? So, ayan, tig to 250,000 itong mga to. Okay, so, pababa. Hanggang infinity. Okay? So, ito ay mga 250,000. Okay. Yan. Kaya lang sabi niya, additional na bayad is every end of 4 years. So, ito. Every end of 4 years, may babayaran tayong certain amount which is 600,000. Okay? So, pagdating pag naabot yung year 8, yan, another 600,000 na naman. Again, ito ay hanggang infinity. Okay? Ngayon, ang gusto niyang malaman, magkano daw yung i-invest natin ngayon. So, magkano yung i-invest natin ngayon? Dito. Okay, magkano yung investment natin ngayon that will take care of all these payments? Well, again, para magawa natin yun, gawin natin yung cash flow diagram, pero sabi nga natin, pagdating sa perpetuity, sa present amount natin ilalagay lahat, hindi na sa future. So, itong mga to, ilalagay ko lang dun sa kanilang present amount dito sa 0. So may present amount ng mga 250k. Okay? And then may present amount din itong mga 600k na to. Ayan, no? So may present amount yung mga 600,000 na yan. Now, kung titignan natin, yung magiging simple
simple equation na natin dahil dito nakikita natin may pataas I, may pababang 2 P. So simply, yung interest na pataas should be equal dun sa present value ni 250K plus yung present value ng mga 600K na yan. Okay? So ganyan yung magiging ating itsura ng equation. Ang kailangan na lang natin alamin ay kung ano yung value nito at kung ano yung value nito para ma-solve yung problem. Now, notice yung ating binigay na I is 8% per year. Okay? Unahin natin si 250,000. Yan. I-solve muna natin si present value ni 250,000. Notice, yung mga 250,000 ay yearly na nababayaran. Yearly itong mga to. Kung yearly yan, at ang ating interest ay 8%, okay yon, walang problema. So therefore, pwede nating isolve yung present value ni 250 na A over I. At yung A nito is 250 nga. Ayan. Yung interest niya ay 0.08. So therefore, ang magiging present value ng 250K will be, solve ninyo, 3,125,000. Okay? Yan yung present value ni 250K. Okay? So, ang wala na lang dito, meron na tayo dito, no? Ang problema na lang natin sa 600K. Ngayon, si 600K, kung papansinin natin, so isusolve natin yung future ni 600K dito. Present ni 600K, I should say. Si 600K, kung papansinin ninyo, no? Siya ay bayad every 4 years. Again, kung ano yung mode of payment, dapat parehas siya dun sa interest. Ang interest per year, ang kailangan ko per 4 years. So, how does that work now? Well, ganito. Kapag nagko-convert tayo, i-convert natin ito to per 4 years, ganito yung itsura ng equation. 1 plus I, ito yung interest per 4 years, is equal to 1 plus I. Ito naman yung interest kada isang taon. Okay? Raise to, kung 4 years yan, i-raise mo ito sa 4. Kung 8, kada 8 years, i-raise mo yun sa 8. So, dito maiko-convert natin from per year magiging per 4 years. So, lagyan natin ang value, 1 plus interest ng kada per year, per 4 years, ito ay 1 plus 0.08 per 4 years. So, ang interest na lumalabas ngayon ay magiging 0.3605 or say 36.05 per 4 years. Okay? Iyan yung interest na gagamitin natin. Ayan. Now, dahil yan na yung interest, meron na tayong I, pwede na nating masolve yung present value ngayon ni 600,000. Okay? So, again, yung formula na A over I, yung interest, remember, per 4 years. So, ito ay 600,000 all over 36 or 0.3605. So, magkano ang value nito? Future, present amount ni 600K will now become 1,644,355.06. Okay? Ito yung present amount ni 600,000. Pero again, remember guys, ang hinahanap sa atin ay ito. Itong si I.
yung interest na yan, yung investment na kailangan natin. Okay, si I. So, kanina sabi natin, para masolve si I should be 250, yung present amount ng 250 plus yung present amount ng 600 kasi may pataas na I, may pababang dalawa. So, masosolve na natin yung yung i-invest natin, which is yung present ni 250K plus yung present ni 600K. Pag plusin nyo itong dalawang to, at ang lalabas dito should be 4,788,789 pala. 355.06. Ayan yung ating sagot. Okay? 355.06. Ayan guys, so comment, like, and subscribe. Thank you. God bless you all.